Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ang Pangulo ho kasi, pag naglagay ho ng tao na ikaw gagawin kong Secretary of the Department of Environment and Natural Resources, iyan ho ang itinutulak ng Pangulo sa dahilan na nakikita niya crusader advocates ho, itong si Gina Lopez. And I was once opposing Gina Lopez on some issues, but in this case, you know, I looked at everything and I would have to analyze. I'll take a stand. I'm not taking side. Wala ho akong pinoprotektahan dito. Ako ho'y naninindigan lamang sa aking mga sinasabi. Analyze this. Bakit kinakailangan mo pa isa lang sa commission on appointment? Lalo-lalo na kay President Digong. Alam naman ng mga nasa commission on appointment na ay itinutulak ni President Digong, iyan ang magiging environment secretary natin. Sa dahilan, may mga nakita siya roon. Ngayon, yun hong sinasabing sistema ho natin. Ngayon, mga boss, pag titingnan ho natin kung si Gina Lopez ay gana rin na sinasabi nila hindi yung competency niya kine-question. There are certain standard na tingnan ho natin, idealismo. Sometimes, sabi nga nila, not in the real world, not reality sa mga idealismo at mga, sabihin na ho natin, pamantayan itong si Gina Lopez kung pag-uusapan. Yung environment at saka yung kanyang mga ideals and principles. Iba ho talaga pag crusaders Iba ho pag advocates If I may, you may disagree with me. You can disagree, whatever it is that you say. An advocate or a crusader, meron siyang idealismo or may pamantayan siya, may prinsipyo siya na kung minsan mas mataas doon sa sinasabing pamantayan ng kinakailangan ng isang tao na ilalagay mo doon sa sinasabing departamento, mamununo doon because ang trabaho ay to regulate. Regulatory. So magkaiba. Regulatory, advocate, crusader. Pag pinagsama mo yan, may konting conflict. Tingnan na ho natin, may problema ho ba tayo sa ating mining industry? Check number 1. Of course meron. Kaninong kasalanan ho itong mga problema ngayon sa kasalukuyang mining natin? Kasalanan ba ni President Digong o kasalanan ng mga dilaw noon, kasalanan ng mga nakaraang presidente, kasalanan ng mga panahon ng kopong-kopong na ang ating kalikasan ay hinalay and the environment, ng mga environmental rapist? Hindi ho natin nilalahat. Let me talk to you about this because unang-una, samang problema kung nilagay ho ni President Duterte. Noong araw pa, anti-mining na ho talaga si President Digong. But watch this! Nakakasiguro ba si President Digong na mapaligid niya dyan, mga kung sino mga dikit sa kanya na wala ring interest sa mining, mga potok sa buhong pendeho mga yan? Mabait lang Pangulo. Kung ako lang ang Pangulo, pagtatadyakan ko sa lalamunan yung mga didikit-dikit sa akin, pagkatapos akala mo kung sino, kaya ganyan ho, may mga kinikilingan, may mga interest kasi, may mga motibo. Suriin nyo ho yung mga nandyan sa Commission on Appointment. Tingnan nyo ho isa-isa dyan. Ito, pag-iimbestigahan ho natin. Sila ho yung mga politiko. Alam nyo mga politiko, the art of telling a lie and the art of just manipulating. And they're out there to make laws. Sila ho'y gagawa ng batas, hindi ho para sumuri kung sino karapat-dapat. It should be, yung composition yan, dapat tingnan ho natin. Pero kung ang leader, bulag, pipit, bingi, na nakikita mo ang paninira, panghahalay sa kalikasan, nababastardo ang kalikasan, bastardo na rin kayo. Kaninong kasalanan? Kay Gina Lopez dahil sasabihin nyo, hindi due process? Kung di ba naman kayo isang katerbang mga ulul? Anong ulul? You laugh out loud, ang ibig sabihin noon. Akala nyo kayo dyan sa CA, and I'm not defending Gina Lopez. Gina Lopez is just a pawn.
whether you support her or not, you are linking that kay Digong. Si Digong is good enough to say, you listen to me, kayong mga nasa CA, you mga mining na mga talagang mga violators. Kayong mga violators na mining, alam ko naman kung sino ang pumoprotekta sa inyong iba dyan, mga demonyong bumubuling dun sa akin eh. Bumubuling as in si Digong talking. So, ano hong ibig sabihin nitong aking mga pinagsasabi? Mga boss, it's a question kasi para sa akin, talagang may mga paglabag. Ang karamihan sa inyo, even before na umupo yung Pangulo, ang dami ng pambabastardo, panghahalay sa kalikasan ng panahon ng dilaw. Alam niya ni Panghi. Alam niya ng mga nakaraang presidente. Ngayon, pumasok tong, sabihin na ho natin, sabi ninyo, tarantadong presidente, kasi tarantado ni Ben Tulfo, kinakailan siyang tarantado para tapatan yung mga tarantado at barumbado para magkaintindihan tayo sa inyong mga katarantaduhan, kainyong kagaguhan, kinakailangan siyang tarantado rin. At marunong magsalita ng pagiging tarantado, pero ayaw ko maging pendeho. Or ganun din si presidente. So, kaya, harap-harapan, parang pinakikita, ginigisa ninyo. Ang ginigisa nyo dyan, actually, yung Pangulo. Yung Pangulo supporting the Gina Lopez. Look at these mining companies and the principal. Bakit ho, nasabi ho ni President Digong, except for Felix Mining, na compliant, wala hong problema. Na-mention mo sa balita yan. Why are others not in defense because nasa TV5 ako or whatever? Eh, Pangulo ho nagsabi niyan. Wala hong problema. Bakit yung iba? Hindi ho ba? Kahapon. So ngayon, ako ho kasi nakikita ko lang ho rito, kinakailangan ho talaga ng pagbabago, malaking pagbabago. Incidental lang ho, may isang presidenteng matapang ho Kung sa pananaw ninyo tarantado, barumbado, so be it. Kinakailangan kasi mga tarantado at barumbado rin kayo Naninira kayo, nanghahalay kayo ng kalikasan Ang binibira nyo si Gina Lopez. Si Gina Lopez hindi ang issue rito. Si Gina Lopez is just, a person, a crusader, pero ayaw nyo ng pagbabago kasi ayaw ninyo ng isang, sabi nga ninyo siguro, tarantado yung Pangulo. Kinakailangan natin tarantado. Kapareho ko. Inaamin. Kung gusto nyo sabihin tarantado si Ben Tulfo, so be it. At least nagkakaintindihan tayo kayong mga tarantado. Dahil nasalita ako ng inyong mga lingwahe. So yun lang home point dito. Let's just see kung anong move nitong CA. Nagsalita na ang Pangulo, binantaan ng mga minahan. Panahon ho ng dilaw, panahon ho ni Mar Rojas, panahon ho itong si Irice, maingay ng liberal. Sino bang mga supporter na mga lintek na mga sa eleksyon? Hindi ho ba? Ang dami, paggamit ng helicopter. Tanong mo kay Mar Rojas, tanong mo kay Irice, mga dilaw. Hindi ho ba ang gaganda ng support niyan? Ngayon, ayaw ko although look at the situations na kayo, if you will succeed in bringing down Gina Lopez, the next thing that you will do, you will play, kaya pala natin tong si President Duterte, o kaya natin mag-destabilize ang daming bilyon ang kinikita rito, bilyon, sama-sama tayo, kapag hindi natin nakuha ang gusto natin, pinatitigil tayong halayan ng kalikasan, abay, mag-destabilize na tayo, may pondo tayo. LOL! Laugh out loud. And-expose kayo. Dahil na mismo kay Pangulo yan kay President Digong. Ang kalaban nyo rito si President Digong. Hindi si Gina Lopez. Hindi lang kayo makadiretso. Diretsuhin nyo. Sabihin nyo kay Pangulo. Ayaw ninyo kay Gina Lopez dahil ayaw nyo rin. Kasi gusto nyo ituloy yung inyong mga katarantaduhan, kagaguhan sa minahan. Kaya ganyan.